Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Binulabog ng engkwentro ang paggunita ng Semana Santa sa Kawayan, Masbate. Sa pagitan niya ng militar at ng mga miyembro umano ng New People's Army o NPA, dalawang pinaniniwala ang rebelde ang nasawi. Nangyari po yan sa Barangay Libertad nitong Huwebes Santo. Ayon sa ulat ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army, nagsasagawa sila ng security patrol nang mamataan ang 12 rebelde at magkabarilan. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawi. Nabigyan naman ng atensyong medikal ang isang sugatang sundalo at nailikas gamit ang helicopter matapos rumesponde ang headquarters ng Philippine Army. Sabi ng militar, may nahuli silang isang rebelde na umaming extortion o pangingikil sa mga lokal na kandidato. Ang pakay nila, kabilang sa mga na-recover sa insidente ang 2 baril, 3 anti-personnel mines at mga bag na naglalaman ng mga gamit at dokumento. Kinondena ng 9th Infantry Division ang ginawang karahasan nila ng rebelding grupo ngayong Semana Santa. Ngayong Biyernes Santo, buhay na buhay ang ilang tradisyon sa San Fernando, Pampanga, kabilang ang senakulo. Tampok dyan ang pagpapako sa krus ng ilang deboto. At yan ang tinutukan ni June Veneracion. Sa ilalim ng tirik na araw at napakainit na panahon, ginanap ang tradisyonal na sinakulo sa Barangay San Pedro Cutud sa City of San Fernando, Pampanga. Naging sentro ng pagsasadula ang hirap na dinanas ni Jesucristo. Ang pagpapapako sa krus ni Ruben Inahe. Pag 36 na pagpapapako na ito ni Ruben, pero ito na raw talaga ang huli dahil hindi na kaya ng katawan ng 64 na taong gulang na deboto. Mainit po yung kamay ko sa ngayon. Nagbabadyan na titigil na ako. Noong pong mga nakaraang taon, wala akong nararamdamang init sa mga sugat. Baka mawala na itong sakit ng paa at kamay. Yung balikat nandito pa. Ang pinakamasakit po yung yung nahilo ko doon sa daan. Kahit titigil na si Ruben, hindi raw ito makakaapekto sa matagal ng tradisyon sa Barangay San Pedro Cutud na dinarayo ng maraming turista. There's still a lot that we can look forward to in the coming years, and I think it's about time that we go beyond that idea that faith tourism stops and ends with the crucifixion, because it does not. Sa kabila ng sobrang init ang panahon, nasa 6 hanggang 8,000 turista ang bumisita dito sa May Burol kung saan ginanap ang pagpapapako sa krus. Sa bilang na yan, nasa 5 hanggang 10% ang mga dayuhan at balikbayan, ayon sa Tourism Office ng City of San Fernando. It's very extreme. We flew from Australia to be here for this day. My mum grew up in Pampanga and it was really great to see for the first time. Dala marahil ng init ng panahon, may 45 tao kinailangang respondihan ng mga medical emergency team. Merong they call this loss of consciousness, dizziness. Yun lang naman po yung mga end BP monitoring. Wala naman pong untoward incident. Sa susunod na taon, papalit naman sa papel ni Ruben si Arnold Maniago na higit 2 dekada na ring nagpapapako sa krus. Kahit paano po, dumarating yung nervous para sa akin, tsaka yung ginaganap kasi niya, hindi biro yung ginagampanan niya dito sa San Pedro Cutud. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga dalangin at kahilingan ang baon ng mga debotong Katoliko na dumalo sa prosesyon ng Malapong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Mahigit 10 oras ang naging prosesyon bago makabalik sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazarene ang andas. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito kakapal ang tao kagabi sa naging prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church sa Maynila kagabi. Sa dami ng mga deboto, halos mapuno ang paligid ng simbahan, kaya iisipin mong panahon ito ng pista ng Nazareno. Bawat isa sa kanila may bit-bit na hiling at pasasalamat sa Poon. At para maipakita ang kanilang debosyon, ang iba sumama sa mismong prosesyon.
Pero marami rin ang pinili na lamang abangan ng andas sa mismong tapat ng simbahan at sa kahabaan ng Quezon Boulevard. May ilan na nagdala ng mga sapin para makapagpahinga kahit papaano habang hinihintay ang pagbalik ng poon sa simbahan. Mayroon ding mga nagbaon ng pagkain at sariling tubig para makatipid. Ang 79 years old na si Nanay Milita galing pa ng Navotas at nagpasama lamang sa anak ng kanyang kaibigan. Dati raw siyang sumasama sa prosesyon pero dahil may edad na, inabangan na lang niya sa simbahan ang pagbalik ng andas. Taon-taon po ako nagpupunta rito. Mga siguro 10 taon na mahigit ako nagpupunta dito. Sana po yung bigyan ako ng malakas na katawan, mahaba pang buhay. Kasi ako marami po akong apo na inaalagaan. Ayon sa pamunuan ng simbahan, alas 11:20 kagabi nang inilabas sa simbahan ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. Mas maaga ito ng mahigit 40 minuto kumpara sa oras na dapat sana ay alas 12 pa ng hating gabi. Main reason dyan para maagang matapos kasi as we all know, mainit ngayon. Last year kasi, it took them 10 hours because of a longer route. Nagkaroon daw ng ilang pagbabago sa andas para masiguro ang kaligtasan ng imahen at ng mga deboto. Dinagdagan ng perforation yung mga butas, yung andas, no? Para hindi of course, di ba nagkakaroon ng parang moist sa loob. Yung dulo ng cross sa likod, mas maiksi. Mas maiksi yung nakalabas ngayon. No? To avoid talaga yung sumasampa. Yung talian ng lubid, makikita nyo merong retractable na metal doon na nakasabit. Part of the route, ilalarga yon, ilalarga. Tapos yung metal na retractable, ipapasok ko rin sa loob. Kung ano yung preparation last year, ganun pa rin. Siguro ang kagandahan lang ngayon is may mga lessons learned during the previous na same activity. So yun yung mga pinag-aralan, ginawan ng appropriate na interventions. Ang deployment natin ng PNP personnel for the safety and security coverage ay more or less 3,000 na PNP personnel. Nadagdagan lang ng konti. Halos nasa 2,600 sila last year. Sabi ng mga deboto, huyat man ang kanilang inabot, ang mahalaga, nasilayan nila ang poon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatuto, 24 oras. Mahigit 30 bahay ang nasunog sa Cebu City ngayong Biyernes Santo. Nangyari ang sunog sa Sitio Living Water, Barangay Basak Pardo. Ayon sa mga otoridad, may isinumbong na pot session sa isa sa mga bahay na tinitignan ngayon na posibleng pinagmulan ng apoy. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang dalawang suspect na itinatanggi ang paratang. Nananatili naman sa covered court ng barangay ang mga nasunugan. Nagkasunog din sa Mount Masalukot sa Candelaria, Quezon. Mga damo, ilang tanim na gulay at maliliit na punong kahoy ang naapektuhan ng sunog. Wala namang bahay sa lugar. Ayon sa LGU, nagbula ang apoy sa mga nangunguha ng pulot o yung honeybee. Kontrolado na ang sunog, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa lawak ng pinsala. Ngayong Biyernes Santo, itinigil muna ang mga beach party sa Boracay. Nagdaos din ang ilang aktibidad bilang paggunita sa Semana Santa. Nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John. Vicky, kung kagabi ay maingay at masigla ang nightlife dito sa isa ng Boracay, kaninang umaga ay tahimik at payapa ang isla dahil ito sa ipinapatupad na Memorandum Order ng Malay LGU na ipinagbabawal muna ang mga bar at beach parties. Gayon din ang mga maingay na music at sounds simula ngayong araw Good Friday hanggang 6 a.m. bukas sa Sabado de Gloria. Ang bar owner na si Dixon, aminadong apektado ang negosyo dahil sa ipinatupad na utos ng LGU, pero naiintindihan naman daw niya ang sitwasyon. Okay lang po kasi every year nangyayari naman talaga yung pagbabawal ng parties kasi credit yan na tawag sa amin pamalandong kay Jesus Christ. Magsasagawa naman ng inspeksyon at monitoring ang Malay Police para masigurong na ipapatupad ang memorandum. We will conduct inspection, roving, and magde-deploy rin po tayo ng mga PNP officers para to supervise. Samantala, isinagawa naman ang Via Crucis sa isla na sinamahan ng ilang deboto at turista. Naglibot sila sa pangunguna ng simbahan sa mga kalsada, gayon din sa beachfront.
Ang turistang si Lay na galing Maynila, naniniwala na kailangan ding magpakita ng pananampalataya maliban sa pag-e-enjoy sa isla. We have to respect each other's beliefs in religion. So, iba-iba tayo ng way of observing the Holy Week. Magkakaiba tayo ng... what's important is that we observe and we respect each other. Si Romel, susubok na lang raw muna ng iba pang water activities dahil hindi saklaw ng memorandum ang ganitong aktibidad. Kahapon Paraw. Baka i-try namin yung parasailing kasi gusto ng kids. Ang pamilya ni Nicole, pinili namang mag-island hopping. Parang it's essential din po to take a breather and yun po parang makapagmuni-muni lalo na ngayong Holy Week break po na hindi lang makapag-rest on our own but also to spend time with our family. Vicky, bukod sa Via Crucis kaninang umaga ay nagsagawa rin ng misa na sinundan ng prosesyon ng mga imaheng parte ng Passion of Christ dito sa isla ng Boracay kung saan nakibahagi ang ilang mga deboto at turista. Yan ang latest dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV.